May ina-expect ba tayong mga biktima daw na haharap dyan sa pagdinig, Attorney Hare? Sa loob ng 4 na araw, opo, may mga ilang biktima na ipipresenta ang prosecution dahil importante na patunayan na nila na mayroong probable cause. No? Pero ang proseso rito ay parang sa Amerika na sa una, yung mga abogado ng parehong panig ay magbibigay ng summary, kumbaga, ng lahat ng ebidensya na meron silang hawak para patunayan yung elemento ng crimes against humanity. No? At ang elementong yan ay yung widespread or systematic attack against civilian populations, knowing that it is being directed against civilian populations. No? At pagkatapos ng mga summation ng argumento ay magpapakita sila ng sample evidence, no? Para mahusgahan ng ating mga pre-trial chamber kung meron ng probable cause at dapat bang tumuloy sa paglilitis. So sample evidence lang po ang kailangan. Hindi naman kailangan ng lahat ng biktima o complainant na pumunta dyan, Attorney. Tama po yan dahil hindi pa ito paglilitis. No? Ito nga ay katumbas lamang ng preliminary investigation. At ang malungkot po, kaya naman po binibigyan o may provision para sa interim release dyan sa Rome Statute at doon sa mga naunang mga international tribunals para maging patas na habang mababaw ang ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest, meanwhile, dahil wala pa naman talagang paglilitis, dapat mabigyan sila ng interim release. No? Pero mapait po ang nangyari kay Tatay Digong, mababaw nga yung ebidensya sa kanyang pag-aresto, kinidnap pa siya at pinagkait pa siya ng interim release dahilan kung bakit halos 1 taon na siyang nakakulong ngayon.